Hello mga pre. Nag-order pala tayo ng papaitan. Sarap nito. Ayan o. Tayo gumawa sa usawan. Kamatis. May paminta tsaka toyo. Kaya pag nagsa-Saudi kayo, meron din naman ditong mga Filipino food na makaka-order kayo sa kapwa nyo rin Pinoy. Medyo mahal nga. Pero kung paminsan-minsan, pwede na. Yan o. Tara, kain tayo. Ayan. Tapos na tayo kumain. Actually, kumain tayo habang pinapanood natin yung idol natin si Boy First Time. Shoutout sa'yo, Sir Boy First Time. Pamatay homesick natin yan dito sa Saudi Arabia eh. Kada weekend ko or kada matatapos sa akin trabaho, pinapanood ko yan si idol. Yan. Year-end ride ata yun to. Ito yung pa sila eh. Nag-motovlog pa siya. Pero ngayon, mas gusto ko yung yung content niya na nagka-camping, chillax lang. Ayan may mga sampay pa ako dyan, mga brief ko. Nag-order rin pala ako ng Bopis, yan termat ng ating tawag dito? Papaitan. Ngingay ni Sir Boy P. Sige na, dyan na kayo. Bye-bye! Burito nating circuit. Walking tayo mga men. Walking tas jogging. 30 minutes. Exercise. Maraming lesson ako natutunan sa pagsa-Saudi ko. Pero siguro ang pinakamahalagang natutunan kong lesson ay hatid sa akin ng pagtakbo. Ang first lesson ng pagtakbo, ang first lesson na natutunan ako sa pagtakbo ay mas makapangyarihan ng isip mo kaya sa katawan mo. Pag unang sumuko ang isip mo ay kasunod ito sigurado ang katawan mo. Baguhin mo ang perspective mo sa buhay. Kung gusto mong baguhin buhay mo, unang mong baguhin ang isip mo, pag-iisip mo. Kasi alam mo, hindi mo akalain na pag tinibayan mo isip mo, pag inisip mo kaya mo pa, hindi susuko ang katawan mo. Pangalawang natutunan ko sa pagtakbo ay look up, keep looking forward even though it's difficult. Yan yung ulit-ulit na sinasabi ng running coach sa pinakinggan ko. Kahit anong pinagdadaanan mo, kahit mahirap, tumingin ka lang diretso. Keep going. Try a little bit harder. Yan. Kaya masarap tumakbo. Dami mong matututunan sa pagtakbo at sa buhay. Isa lang yan. Mahirap pero lumaban. Kung napapagod ka na at hingal ka na, ibagalan mo takbo mo. Pero huwag kang titigil. Bagalan mo lang. Tumigil ka pag natapos mo yung target mo. Pag na-reach mo ang target mo, huwag mong susukuan. Tuloy lang. Pero bagalan mo kung pagod ka. Ganyan din sa buhay. Kung pagod ka na at feeling mo ay hirap na, bagalan mo lang, easy ka lang. Pero huwag kang susuko, huwag kang titigil hanggat din mo naabot ang iyong target. Alam mo, marami kang makakasabay sa pagja-jogging. Ganun din sa buhay mo. Marami magsasabi sa'yo na ang bagal ng takbo mo, bagal niyan. Pero huwag kang maniniwala dun. Dahil ikaw lang makakapagsabi kung gaano kabagal, kabilis
yung pagtakbo. Maaari sa kanila mabagal yung pace mo, pero sa'yo mabilis na yan. So magstay ka doon, dahil ganyan talaga simula. Habang tumatagal, hindi mo namalayan, bumibilis ka rin dahil nasanay ng katawan mo. Ganun din sa buhay. Huwag kang maniwala sa ibang tao na nagsasabi sa'yo na puro negative. Paniwalaan mo sarili mo, dahil darating ang panahon na bibilis ka rin, mag-i-improve ka rin. Huwag ka lang titigil. Celebrate each kilometer you reach. Yan, kumbaga celebrate small wins. Isa yan sa nagpapatagtag sa lakas natin. So kung kayo ay nakakatikim ng kaunting pagkapanalo, maliit na pagkapanalo sa mga pagsubok nyo, ipagpasalamat nyo yan. Gawin nyo yung stepping stone to move forward, till eventually matatapos mo rin yung paghihirap na yan. Makakarating ka rin sa paroonan mo. Pinakamahirap sa pagtakbo at sa buhay yung ilang metro, ang huling ilang metro sa finish line. Pero kung hindi mo kayang takbuhin yun, lakarin mo. Kung kayang lakarin, gapangin mo. Pero huwag kang titigil. Abutin mo yung target mo. Huwag kang titigil. Pag naabot nyo na ang target nyo at natapos na inyong pagtakbo, huwag nyong kalimutang mag-cool down. Mag-slow down lang kayo, huwag kayo agad tumigil. Kasi hayaan yung mag-adjust yung katawan nyo sa pag-i-slow down din ng movement. So, ganun din siguro sa ating buhay na pag naabot nyo na ang target nyo, huwag ka agad kayo tumigil. Mag-slow down lang kayo ng sandali para makapag-recover yung katawan nyo at ang inyong isipan, para sa susunod na hamon na ibibigay sa inyo ng ating Diyos. Yan yung pinakamasaklap po. Nagsalang kasi ako ng sinaing kanina bago ako mag-jogging. Ngayon na-expect ko pagkatapos ko mag-jogging is kakain na lang ako. Pero tinan nyo, hindi ko pala siya lagay sa cook. Yan. Binabad na bigas ang kinalabasan. Ito pala yung gamit kong belt bag pag nagja-jogging. Dito ko nilalagay yung pocket wifi, cellphone habang nagja-jogging. Regalo to sa akin ng aking mahal na asawa. Love you. So mag-freshen up lang tayo, tapos hintayin natin yung sinain. Sa karera ng buhay, lahat tayo ay may numero. May kanya-kanya tayong bilis at mga lubak na kailangan tahakin. Ngunit gaano man kalayo, kahit magkapaltos-paltos pa ang iyong talampakan, ay huwag kang susuko. Higpitan mo lamang ang sintas ng iyong sapatos at tapusin mo ang karera ng buhay. Kaya kabayan, kaya mo yan. Huwag kalimutan mag-subscribe ha. Hanggang sa susunod na episode. Paalam! We stand on the opposite shore. Hello, motor. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know.